Humakbang paatras si Duan Masheng, pagkatapos ay yumuko, pangalawang nakatatandang kapatid, mangyaring liwanagin mo ako. Casual na sumagot si Yu Shangrong ng casual, hindi kailangan ng formalidad sa mga kapwa-disipulo. Ang poster na ito ay nagpukaw kay Duan Masheng, hindi na siya nag-abala sa mas maraming walang kabuluhang usapan, itinaas niya ang kanyang Overlord Spear at direktang sumaksak. Ang mga teknik ng sibat at espada ay may pagkakatulad, sa Heavenly First Speed na parehong teknik ng espada at sibat, umaasa lamang sa pisikal na lakas upang gamitin ang Overlord Spear sa ganitong antas ay talagang bihira. Nanatiling nakatayo si Yu Shangrong, nang malapit na ang malamig na dulo ng sibat ay bahagya siyang umiwas, itinaas ang kanyang kamay, ang hintuturo at gitnang daliri ng kanyang kanang kamay ay lumitaw sa harap ng kanyang hininga, matatag na ipinipot ang dulo ng Overlord Spear. Sa isang bang, nagulat ang lahat, posible iyon. Agad pagkatapos, hinayla paatras ni Yu Shangrong, hindi makontrol na sumulong si Duan Masheng. Pagkatapos ay mabilis na sumulong si Yu Shangrong, sumuntok gamit ang palad diretso sa dibdib ng kanyang kalaban. Mas mahalaga ang kapangyarihan kaysa teknik, tunay na karanasan sa labanan, malayo pa ang iyong lalakbayin. Ang mga salita ni Yu Shangrong ay direktang nagpagalit kay Duan Masheng, isang likas na kompetitibong tao, higit pa kina Yu Zhenghai at Yu Shangrong sa usapin ng diwan ng kompetisyon. Galit na sumigaw si Duan Masheng, hawak ang Overlord Spear gamit ang dalawang kamay, tumapak siya sa lupa at lumundag sa hangin, ang Overlord Spear ay marahas na umiikot, ang puwersa nito ay nakakatakot. Naglakad-lakad ng walang pagmamadali si Yu Shangrong, humahakbang paatras habang umiiwas, ang dulo ng sibat ay laging tumitigil ng kalahating pulgada mula sa kanya, hindi siya maabot. Nang nakataas ang Overlord Spear, mula sa itaas hanggang sa ibaba ay lumitaw ang mga anino ng sibat, isang eksena na umani ng patuloy na papuri mula sa karamihan. Sa pamamagitan lamang ng pisikal na lakas upang ilabas ang gayong bilis gamit ang Overlord Spear, malinaw na ang kanyang pagsasanay sa ilalim ng talon ay lubhang umunlad. Tumango si Hua Wudao, ito ang 100 Scorching Strikes mula sa Heavenly First Decision Overlord Spear, isang malakas na teknik na maaaring makagawa ng higit sa 100 anino ng sibat. Kung sasamahan ng Primal Energy, maaari nitong tagusan ng 4 na salita 6 Union Seal. Si Elder Hua ang nakakaunawa nito ng malalim. Marami akong natutunan. Kakaiba ang pahayag na ito, dapat ay napanood na ni Hua Wudao ang 100 Scorching Strikes ng hindi mabilang na beses, maging sa panaginip ay gumagalaw ng marahas ang mga anino ng Overlord Spear sa kanyang pagtulog. Sa sandaling ito, nawala ang daang anino ng Overlord Spear, pagkatapos ay lumundag paitaas na nagsasalansan ng mga anino ng sibat, sabay-sabay na umaatake kay Yu Shangrong. Nang akala ng lahat na magdurusa si Yu Shangrong dahil minamaliit niya ang kanyang kalaban, bahagya siyang ngumiti at hinugot ang kanyang longevity sword, sumasagot ng mas mabilis na bilis ng espada, mas matinding paggalaw, at mas pinalaking mga anino ng espada. Ang banggaan ng dalawang makalangit na sandata ay marahas na nagliyab, bawat atake ay tumatama sa Overlord Spear. Bawat atake ay lubhang tumpak ng walang pagkakamali. Ang huling atake ng espada ay tumaas mula sa ibaba, tumama sa dulo ng Overlord Spear, nagpapadala nito pabalik bago pa man makumplito ang 1,000-layered waves. Bumaliktad si Duan Masheng sa kalagitnaan ng hangin, at pagkalapag, siya ay napahakbang paatras ng ilang dosenang hakbang, sa wakas ay bumangga sa isang pader na bato na may malakas na bang na nagdulot ng pagbagsak ng maliliit na bato. Tumigil ang magkabilang panig, medyo ayaw tanggapin ni Duan Masheng, ito ang kanyang pinakamalakas na galaw, gayunpaman tila walang saysay ang mga ito sa harap ni Yu Shangrong. Nang makita ito, natahimik ang karamihan, natigilan sa tila simpleng mga teknik ni Yu Shangrong, lalo na sina Panlit Ian, Leng Luo, at Hua Wudao. Ang mga hindi eksperto ay nanunood ng kasiyahan, ang mga eksperto ay nagmamasid sa asensya, nauunawaan nila kung paano pinaperpekto ni Yu Shangrong ang kanyang paggamit ng espada. Hindi kumbinsido si Duan Masheng, mahigpit na hinawakan ang kanyang Overlord Spear, tumitingin sa walang pakialam na si Yu Shangrong, gustong muling sumugod. Umiling si Yu Shangrong at sinabi, sumuko ka na, walang saysay. Paano naging walang saysay?
Hindi maintindihan ni Duan Musheng kung susuko tayo kapag humaharap sa malakas, paano natin pag-uusapan ang pag-unlad sa hinaharap. Bahagyang ngumiti si Yu Shangrong nang hindi nagpapaliwanag, sa halip ay tumitingin sa mga nanunood, wala bang nakakaalam ng iskor sa Golden Court Mountain. Ipinahihiwatig, may magpayo sa hanggal na ito. Nagsalita si Hua Wu daw, Duan Musheng, hindi na kailangang lumaban pa. Bahagyang sumimangot si Duan Musheng, medyo hindi nasisiyahan, kahit si Elder Hua ay nag-iisip na hindi ko kayang talunin ang pangalawang nakatatandang kapatid. Umubo ng 2 beses si Hua Wu daw, na sinasabi, sa antas ni Ginoong Second, maging paggamit man ng espada o mga teknik ng sibat, lahat ay tungkol sa pagpatay, lahat ay pinanday sa pamamagitan ng mga karanasan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Kung walang sapat na pagpapanday, kahit na magsanay sa ilalim ng talon sa loob ng mahabang panahon ay hindi ka papayagan na talunin si Ginoong Second. Ang karanasan mula sa mga hamon sa pagitan ng buhay at kamatayan ay hindi isang bagay na maaari mong makuha mula sa mga teorya o payo lamang. Tumango si Leng Luo, totoo. Sumang-ayon din si Panlit Ian, ganoon din ang iniisip ng matandang ito. Ang iba ay nagdududa sa mga matatanda ng konseho, karaniwan, tinatawag nila ang mga disipulo ng Evil Sky Pavilion sa kanilang mga pangalan, ngunit ngayon nang makita si Yu Shangrong ay tinawag nila siyang Ginoong Second, hindi ba ito pagpabor? Sumanghal si Duan Musheng, hindi naman kailangan. Sa gayon, bigla niyang itinaas ang kanyang sibat at nagsimula ng mas matinding atake kaysa dati, sumusugod pasulong na parang pagguho ng lupa. Kinistis ni Yu Shangrong ang dulo ng sibat paitaas gamit ang isang kilos, hindi na umatras ngunit sumulong sa halip. Walang pagpipilian si Duan Musheng kundi umatras, kung hindi, ang Overlord Spear, na masyadong mahaba, ay hindi mailalabas ang kapangyarihan nito. Pagka-atras niya, muling lumapit si Yu Shangrong, mas mabilis pa sa kanya. Umiling ang mga nanunood sa pagbibitiw, nagbubuntong hininga sa pagkakaiba, ang pagkakaiba sa pagitan ng langit at lupa. Nang akala ng lahat na tiyak na matatalo si Duan Musheng, bigla niyang inilabas ang kanyang primal energy. Sa isang boom, ito ay sumabog palabas, si Yu Shangrong, na ang cultivation ay nakasara, ang tumanggap ng buong puwersa nito, napalipad na parang tinamaan ng isang pagsabog, lumilipad pa atras. Si Yu Shangrong ay kalmado sa panlabas, ngunit ang kanyang mahalagang enerhiya ay gumugulong. Sa isang whoosh, ang kanyang purong kasanayan ay nagpatingin sa kanya na hindi naman magulo, kahit na lumilipad pa atras ng diretso at elegante, lumalapag ng maayos. Ding, parusahan si Yu Shangrong, gantimpalaan ng 300 puntos ng merit. Natahimik ang eksena, malinaw na nilabag ni Duan Musheng ang mga patakaran, gumamit siya ng primal energy. Pagkatapos ilabas ang kanyang primal energy, tila nawalan na ng gana si Duan Musheng na magpatuloy sa paglaban, nahihiya at hindi kayang harapin ang kanyang sarili. Sa paggamit ng primal energy at hindi pa rin kayang talunin si Yu Shangrong, nakakaya lamang siyang itulak pa atras, ano pa ang masasabi? Lumapit si Duan Musheng kay Yu Shangrong, yumuyuko ng may paggalang, hindi ako naging magalang, pangalawang nakatatandang kapatid. Ayos lang, walang pakialam na sagot ni Yu Shangrong. Sa sandaling iyon, isang bahagyang mapanuyang boses ang narinig mula sa likod ng karamihan, ito ba ang tinatawag ninyong daan ng espada? Humiwalay ang karamihan, umubo habang nagmamadaling humahakbang pa atras. Kasabay nito, mula sa likod ay narinig ang boses, Elder. Si Lasho, na nakalagay ang kanyang mga kamay sa likod, ay direktang lumapit sa dalawa. Ang kanyang tingin ay sumulyap sa karamihan, ang mukha ni Duan Musheng ay malaki ang pagbabago. Sumugod siya pasulong na yumuyuko, Master, nakikipag-spar lamang ako sa pangalawang nakatatandang kapatid, inaamin ko ang aking pagkakamali. Nagmamadaling lumuhad si Zhu Honghong upang magbigay ng respeto, disipulo, bumabati sa Master. Sa kabutihang palad na matanggap ang patnubay ng Master, maswerte akong nakapasok sa Nascent Divinity Tribulation Realm, matagumpay na natipon ang 100 Tribulation Insight Avatar. Sumulyap si Lasho kay Zhu Honghong, sa loob lamang ng mahigit 3 buwan, hindi lamang naalis ni Zhu Honghong ang hindi mapakilang enerhiya sa loob ng kanyang katawan,
ngunit matagumpay din siyang nakapasok sa Nascent Divinity Tribulation Realm, na talagang nakakagulat. Ikinaway niya ang kanyang kamay ng Caswall na wala ang harang. Ibig sabihin nito na maaari na silang umalis sa Reflection Cave. Labis na nagalak si Zhu Honghong, nagpapasalamat, salamat po, Master. Ang inyong kabutihang loob at banal na kapangyarihan ay walang kapantay, naway mabuhay kayo ng mahaba at walang hanggan. Ang pagbibiro na ito ay talagang mahirap, nakakapangilabot. Nakita ni La Shou na tumaas ang katapatan ni Zhu Honghong, at sapat na iyon para sa kanya. Pagkatapos ay lumingon siya upang tingnan si Yu Shangrong. Pangalan, Yu Shangrong, pagkakakilanlan, Maginoo ng lahi ng tao, Realm, Nascent Divinity. Tribulation Realm, nakatali. Ito ang mga detalye na nalalaman tungkol kay Yu Shangrong nang unang magkita, walang nakakagulat, walang kahanga-hanga. Medyo nagulat si Yu Shangrong sa pagsusuri, ibinababa ang kanyang ulo at tumatawag, Master. Pagkarinig nito, gumawa ng nakakagulat na hakbang si La Shou, yumuko siya kay Yu Shangrong, hindi karapat-dapat ang matandang ito. Nagulat si Yu Shangrong, kailan niya nakita ang kanyang master na yumuyuko ng ganito. Ang kanyang master, na laging aloof at minamaliit ang lahat ng nilalang. Bakit siya magsasabi ng ganoong bagay? Ang, hindi karapat-dapat ang matandang ito, ay talagang nagulat sa kanya. Agad na lumuhad si Yu Shangrong sa isang tuhod, ang kanyang kamao ay dumidikit sa lupa habang bumababa ang kanyang tingin. Ang magkaroon ng master na yumuyuko sa disipulo, kahit na siya ay labis na mayabang, hindi niya ito makakayanan. Nanatiling nakatayo si La Shou, hinahaplos ang kanyang balbas, minsan, ang hindi kinakailangang pagmamataas ay nakakasama lamang sa iyo. Tumingin sa lupa si Yu Shangrong, nagsalita, ang espada ay dapat na medyo mayabang. Ang labis na pagtitiwala ay nagiging arogansya, at ang arogansya ay nagbubulag. Sa tingin mo ba talaga ay hindi ka matatalo sa paggamit ng espada? Nang marinig ang mga salita ng kanyang master, pinigilan ni Yu Shangrong ang kanyang boses at sumagot, hindi ako nangangahas. Itinaas ni La Shou ang kanyang tono, hindi, nangangahas ka. Ang iba ay nanunood ng may pangamba, hindi sila nang ahas huminga ng malalim, lahat ay nagtataka kung paano sinasanay ng pinakadakilang demonyo ng edad na ito ang gayong mga taksil na disipulo, at kung paano siya nagtuturo ng gayong pambihirang henyo sa espada. Hindi ako nangangahas. Muling ibinaba ni Yu Shangrong ang kanyang boses. Tumayo ka kapag nagsasalita ka. Bahagyang nanginig si Yu Shangrong nang marinig ito. Ayon sa kanyang karaniwang paraan ng pag-uugali, dapat ay naparusahan siya ng husto, bakit biglang nagbago ang estilo? Bigla niyang naalala ang mga salita ng kanyang ikapitong nakababatang kapatid, puno ng lahat ng uri ng pagdududa. Pagkatapos ay sinabi ni La Shou, dalhin mo sa akin ang espada. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay, naghihintay ng isang tao na mag-abot ng espada. Nagpalitan ng tingin ang mga nasa malapit, sa mga naruroon, si Zhou Jifeng lamang ang master ng espada. Kung hindi mo man lang maipakita ang kaunting pag-unawa na ito, talagang nasayang mo ang iyong oras sa Evil Sky Pavilion. Nagmadaling hinugot ni Zhou Jifeng ang kanyang sariling espada at iniabot ito, inilalagay ito sa palad ni La Shou. Kinuha ni La Shou ang espada, ang sikat ng araw ay sumisinag sa talam. Dahil tinatawag mo akong master, ako ay kikilos sa kapasidad ng isang master, at makikita ko kung ano ang iyong pag-unlad. Nagpakita ng gulat na ekspresyon si Yu Shangrong, nag-aalangan na kunin ang longevity sword. Nang makita siyang hindi gumagalaw, naglabas ng matalim na sigaw si La Shou at sumaksak pasulong. Hindi gumagamit ng primal energy, ang espada ay gumalaw ng tuloy-tuloy, tulad ng isang gumagalang dragon. Marahil dahil hindi ang pinakamahusay ang material ng espada, nakikita itong umuuga sa panahon ng paggamit, ngunit ang pag-uugang ito ang nagpadama sa mga paggalaw ng espada na masalimuot at hindi mahuhulaan. Naging seryoso ang ekspresyon ni Yu Shangrong, madali niyang matatalo ang sinuman, ngunit hindi siya nang ahas na maliitin ang kanyang master. Nang dumating ang saksak, agad niyang nakilala, ang galaw na ito ay mula sa Returning to the Origin Sword Technique. Ito ang teknik ng espada kung saan siya pinakamahusay. Mabilis na umatras. Hinugot ni Yu Shangrong ang longevity sword at iniwagayway ito,
Kapag ang isang makalangit na sandata ay nakatagpo ng mga sandata ng ibang antas, palaging pareho. Ang resulta, ang espada ni Lasho ay umindig pataas at pababa, iniiwasan ang longevity sword sa isang kakaibang anggulo.